بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyo lahat. Ngayong araw po ang pag-usapan natin ay ang pang 25 na hadith o pang 35 na hadith. Pang 35 na hadith mula sa 40 hadith ni Imam An-Nawawi rahimahullah. Hadith عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى ها هنا يشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. Ang hadith na ito ay mula sa hadith na isinalaysay ni Abi Hurairah radiyallahu anhu na kanyang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tahassadu, huwag kayong magkaroon ng inggit sa bawat isa, ang masamang pagkainggit. Dito, ang hadith na ito ay napakagandang hadith na tinuturuan tayo upang maging maginhawa ang ating pamumuhay, upang mapalakas ang pagkakapatiran sa bawat isa, which is ito ay kabilang sa mga turo ng Islam. Kabilang dito, ang pinakauna na sinabi niya ay wala tahasadu. Iwasan nyo na mainggit kayo na masamang pagkainggit sa bawat isa. At ang pagkainggit ay isa sa pinakapundasyon ng gawain na masama na ito ay kapag ito ay nangyari sa isang tao, ay magiging dahilan ng kibr, pagmamalaki, at iba pang mga gawain na masasama. Ito ay bunga ng tinatawag ng hindi pagkakontento ng tao sa mga biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam sa ibang hadith, sinabi niya na tingnan nyo ang mga bagay na biyaya sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo yung mas mababa sa inyo. At dito makikita nyo kung gaano karami ang biyaya sa inyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Dahil ang biyaya ni Allah ay napakarami. At minsan inaakala natin na ang iba ay mas mainam sa atin, pero subhanallah, ang tunay na ang biyaya pala sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay napakarami, at yan ay narapat na tinitingnan ng isang tao ang lahat ng biyaya sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tahasadu. Huwag kayong magkaroon ng inggit sa bawat isa, yung masamang pagkainggit. Yan ay pinagbawal dahil yan ay dahilan ng pagkakaroon ng puot sa puso ng isang tao, dahilan ng hindi pagiging makontento, dahilan ito ng tinatawag na pagmamalaki. Kaya iwasan natin ang masamang pagkainggit. Wala tanajashu, at huwag kayong magdayaan. Ito ay karamihan na ginagamit o nangyayari kapag ito ay sa pagbebenta, pangangalakan. So dito ay inutos ni Allah subhanahu wa ta'ala o inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa hadith na ito na wala tanajashu, huwag kayong magdayaan. Sa anumang klase ng pagtitinda o anuman ay iwasan natin ang pagdadayaan. At isa sa dahilan ng pagiging pagkawala ng biyaya sa mga paninda, sa mga kalakalan ng iba't ibang mga kalakalan o pagtitinda ay ang kadalasan na ginagawa ng iba sa pagtitinda ay ang pandaraya. Yan ay dahilan ng pagkawalan ng baraka o biyaya. Kaya ingatan natin na tayo ay tinatawag na magkaroon ng ganitong katangian, pandaraya. Subhanallah. Tandaan po natin na kahit kumita tayo ng marami, pero kapag tayo ay nandaya, ay ito ay magiging walang saysay, ito ay magiging walang baraka, at ito ay pagbabayaran ng isang tao dito sa mundo. Subhanallah. Dahil pandaraya. Biruin mo yung isang tao na masakit ang kanyang ngipin at bumili siya ng gamot, at ang nabili niya na gamot ay gamot na arena, hindi tunay na gamot. Ano ang sasabihin mo sa araw ng paghukom kapag ang tao na yun lang yung pera niya, binili niya sa bagay na yun, ngunit naloko pa siya? So ang pandaraya sa anumang klase ng pagtitinda ay yan ay pinagbabawal ng relihiyong Islam. Kaya napakaganda po ang Islam na sinabi, wala tahasad, huwag kayo magkaroon ng inggit, yung masamang pagkainggit sa inyong kapwa. Wala tanajashu, huwag kayong magkaroon ng dayaan. Wala tabagadu, huwag kayong magkaroon ng pagkamuhi sa bawat isa. Subhanallah.
Darating na naman ang eleksyon at makikita natin na subhanallah, magkakapatid, magpipinsan, ay nagkakaroon sila ng patayan, pagkamuhi sa bawat isa dahil lamang sa salapi. Subhanallah. Naway tulungan tayo at gabayan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dito ay wala tabagadu. Wala tabagadu. Huwag kayong magkaroon ng pagkamuhi. Ang pagkamuhi ay kung ito ay kakamuhian mo ang dahil sa kanyang masamang gawain, ay kakamuhian mo ang kanyang gawain, ang kanyang pananampalataya na ang kanyang mga gawain na mga kamalian sa akida o kamalian sa mga bid'a na gawain, ay kakamuhian mo ang kanyang gawain at yan ay kasama sa relihiyon. Pero sa makabuntong bagay ay ipinagbabawal po ang pagkamuhi sa bawat isa sa atin. Maliban lamang kung may mga gawain na hindi na talaga matanggap ng isang tao, ay likas na po yan na nararamdaman ng isang tao kapag siya ay inapi, ay nararamdaman yan ng tao yung pagkamuhi sa tao na yun. At yan ay normal, likas po yan. Pero yung dahil sa makabuntong bagay ay kakabuhian mo ang yung kapatid, ayan po ay pinagbabawal ng Islam. Wala tadabaru. At wala tadabaru, huwag kayong magtalikuran. At yan ay resulta ng pagkamuhi sa bawat isa, pagkainggit, pagmamalaki. So dahil dyan ay pinuputol yung ugnayan ng iba sa kanyang kamag-anak, sa kanyang kapatid na mananampalataya, ay sila ay hindi na nag-uusap, na yan ay pinagbabawal sa Islam. 3 araw po ang binigay sa atin ng Islam na maaari kapag nagalit ang isang tao sa kanyang kapwa ay hindi niya kausapin ng 3 araw. Pero pagkatapos ng 3 araw ay obligado po na kapag nakita natin ang ating kapatid na tayo ay magbati ng salam. Allahu Akbar. Napakaganda po ang relihiyong Islam. At sinabi pa dito, wala bai'a ba'dukum ala bai'i ba'd. Huwag kayong magbenta sa bawat isa sa inyo doon sa binebentahan ng kapatid ninyo. Ibig sabihin, kapag ikaw ay bibili, o ibig sabihin kapag mayroong dumating na bibili at pagkatapos ay pinuntahan, nag-usap pa kayo, hindi pa kayo tapos, at pinuntahan siya ng kapitbahay mo. Sabi niya, dito ka sa akin bumili, mura sa akin. Yan po ay haram, haram, haram. At marami po yan na nangyayari sa atin. Hindi pa tapos yung usapan ng dalawa ay meron nang pumasok sa akin ka, discount. Yan ay haram dahil sila ay nagbebentahan ngayon. Pag umalis ang tao na ito, pwede mong bintahan. Pag umalis at hindi sila nagkasundo, pwede mong bintahan. Ganun din kapag ikaw ay bibili. Halos parehas yan kapag yung tinatawag na may nag-uusap yung dalawa ay hindi pwede na pangimasukan mo dahil hindi pa sila natatapos. Yan ay kagandahan ng relihiyong Islam. Subhanallah, napakagandang relihiyon. Sabi pa dito, wa kunu ibadallahi ikhwana, al-muslimu akhul muslim. At kapag ginawa niyo mga bagay nito, sabi niya, wa kunu at gawin ninyo ang inyong mga sarili na ibadallahi ikhwan, kayo mga alipin ni Allah na magkakapatid. At kapag ginawa niyo, iniwasan niyo ang inggit at ang tinatawag na pandaraya at yung pagkamuhi at yung pagtalikuran, ay magkakaroon kayo ng pananampalataya at pagkakapatiran. Magiging malakas ang pagkakapatiran nyo. Kaya kayo ay magiging magkapatid. Al-Muslim akhul Muslim. Ang Muslim ay kapatid niya, ang kanyang kapatid na Muslim. Sabi dito, la yadlimuhu wa la yakhduluhu. At isabi niya, hindi niya aapihin. Ang pang-api, napakaraming klase ito. Napakaraming klase. Anumang klase ng pang-api ay papasok dito. Okay, so wag tayong mang-api. Pang-agaw ng lupa, pananakit, o pang-anuman, pananalita na masama, yan ay lahat papasok sa pang-api. Hindi makatarungan, yan ay papasok sa pang-api. So pang-api ay sa mga pinagbabawal ng Islam. Malaking kasalanan sa Islam. La yadlimuhu. Yung kapatid mo na Muslim, wag mo siyang apihin. Wala yakduluhu, wag mo siyang pabayaan sa oras ng kanyang pangangailangan. Wag mo siyang traidorin sa oras ng kanyang pangangailangan. Kung kailangan kanya, kung may kakayahan ka, tulungan mo ang iyong kapatid dahil yan ang tunay na magkapatid sa relihiyong Islam. Wala yakdhibuhu, at wag mong pasinungalingan. Kapag may sinasabi siya, ay tanggapin mo kung ang asal ay ang kapatid mo ay nagsasabi ng katotohanan. Maliban kung nakasanayan natin na palagi nagsisinungaling, so doon ay kailangan na mag-ingat tayo. Pero wag nating pasinungalingan. Ay, sinungaling yan. Si kapatid na ganyan, hindi totoo yan. Hindi. Ang asal ay, ang kapatid mo, ang kanyang sinasabi, ay totoo. Wag natin pasinungalingan ang kapatid natin kung wala tayo matibay na ebidensya. At sinabi dito, wala yahqiruhu, at wag mo siyang maliitin.
Huwag mong maliitin ang kapatid mo. Palagi nating tandaan na tayo ay nagmula lahat sa tinatawag na isang bagay. Kaya sinabi na tayo ay mula sa lupa, ang tatay natin ay mula sa lupa, at tayo babalik sa lupa. At lahat tayo ay may dala sa ating katawan na dumi. Subhanallah. So, wala tayong pagkakaiba. Sinabi siya sa banal na Quran, in akramkum indallahi atqakum. Ang pinakamainam sa inyo kay Allah ay sila na mayroong tunay at tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya wag po tayong magmayabang at wag nating kasi kapag pinait mo ang kapatid mo, ikaw ay ibig sabihin ikaw ay nagmamayabang, ikaw ay mayroong katangian ng kayabangan. At tandaan natin, sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na hindi makakapasok sa paraiso, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibr. Hindi makakapasok sa paraiso ang isang tao na mayroong isang katiting sa kanyang puso ng kibr o pagmamalaki. Si Iblis, bakit siya nahatulan ng kanyang ng paglabas sa paraiso ay dahil sa kanyang pagmamayabang. Dahil sa kanyang pagkainggit, nagresulta ng pagmamayabang at ito ang dahilan na hindi niya tinanggap ang katotohanan, hindi niya tinanggap ang utos sa kanya ni Allah at hindi siya nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala dahilan na siya ay natulan ni Allah ng paglabas sa paraiso. Sinabi dito, at taqwa hahuna, ang tunay na pagkatakot kay Allah ay hahuna. Ibig sabihin ay ang taqwa ay gawain ng puso. Kaya napakadelikado ito. Napakadelikado at napakahalaga ito. Napakahalaga. At taqwa hahuna, sinabi na ng 3 beses. Dahil dito, ang tunay na taqwa ay dito. Hindi mo makikita yan sa mga pananabit ng tao, anuman, kundi ang pinakamalaki na titingnan ni Allah subhanahu wa ta'ala ay sa puso. Kaya nga sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yanduru ila wujuhikum wala suwarikum, walakin Allah yanduru ila a'malikum wa qulubikum. Yanduru ila qulubikum wa a'malikum, sa hadith. Si Allah hindi na titingnan yung mga larawan, ano ka man, ngunit ang titingnan ni Allah ang inyong mga puso at ang inyong mga gawain. Allahu Akbar. Sabi pa dito, kulul muslimi alal muslimi haram. Ang lahat ng pagmamayari ng kapatid mo ay haram. Ang lahat ng meron siya ay haram. Haram siya. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng hindi mo siya pwedeng kunin o lapastangan ang mga bagay na ito. Ito ay sa kapatid mo Muslim, kapatid mo na Muslim. Damuhu ang kanyang buhay, ang kanyang dugo, ang kanyang buhay. Pinagbabawal. Pagpatay. Sa panahon natin ngayon, eleksyon. Panahon ng iba pang lupa, panahon ng magpapatayan sila dahil doon, subhanallah. Subhanallah. Yung nawala sa puso nila yung awa. Paano ka papatay? Na alam mo namang yan ang isa sa pinakamalaking kasalanan sa relihiyong Islam. Pero may iba na walang halaga sa kanyang buhay. At yan ay pagbabayaran nila dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Tandaan natin yung kapatid. Yung mga tao, nawala yung awa sa kanilang puso. Pumapatay sila dahil sa pera. Pumapatay sila dahil sa kapangyarihan. La hawla wala quwata illa billah. Wa maluhu, ang kanyang kayamanan. Marami. Magnanakaw. Iba pang mga klase ng pamamaraan ng pagkuha ng haram na kayamanan. Wa irduhu, ang kanyang dangal. Ang kanyang dangal. Siraan mo siya o anuman. O hindi lang yung dangal na yung pamilya niya. Lahat yan ay tinatawag na dangal, na yan ay lahat yan ay dapat na ingatan. At yan ay pinagbabawal sa iyo, sa kapatid mo na Muslim, dahil yan ay pagmamayari ng kapatid mo na mananampalataya. So ang hadith na ito ay napakagandang hadith na nawa hiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na maisabuhay natin ang mga kautusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tayo ay makapasok sa kanyang paraiso, makasama natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako po muli nagpapasalamat sa inyo at bumabati na assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.